Hello. Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Yesu Cristo, samantala ito na habang yung boses ko, meron pa. Ngayon nandito po tayo sa ikalawang buwan ng unang Sabado o tinatawag natin First Saturday, Thanksgiving o kasasalamat. Ngayon po, meron po tayong aralin ngayon na iakda. Ang basahin ko po yung una. Dahil ito po ay minsan nababaliwala ng bawat isa sa atin. Saan po dito? Magatakot nga tayo, yamang may pinibong pangako ng pagpasok sa kaniyang katahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niya. Ngayon po, ang pag-usapan natin dito, yung tinatawag na kapahingahan. Kung maalala natin, ang kapahingahan ay kasama sa 10 utos ng Diyos. Na walang iba, ang unang utos, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Ikalawa, huwag mong babanggitin ang pangalan ng walang kaburuan. Ikatlo, ang nandito sa ikatlo, sabi dito, ang una pala, huwag kang magkakaroon. Kalawa, huwag kang gagawa. Tatlo, huwag mong babanggitin. Ika-apo, yung sinasabi, Sabbath day. Ano po ang sabi doon sa kapahingahan? Ito po yung namin misinterpret ng karamihan. Na sa panahon ngayon, meron talagang tinatawag na Sabbath day. Pero sabi ng iba, Sabado. Depende po yan sa atin kung ano yung binilang natin una para sa atin at kung ano yung pang-pito. Sabi dito, sa 10 utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamilin. Gagawin natin pinaka-importante yung Sabbath day. 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ang iyong anak, na lalaki, ni babae, ang iyong alipin, lalaki, ni babae, ang iyong baka, hindi yung taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, ang lahat ng araw roon, at nagpahinga sa 7 araw, na ano pag pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinagkababalan. Ngayon po, ito po ay kasama sa 10 utos. Pero po, mabigat po yan sa mga tao. Dahil po ang sinusunod dito, yung kalooban ng Diyos, dahil mayroon siya, sa kanya po nang galing yung utos. Kung ang tao po may pagpapahalaga sa utos ng Panginoon, nasa ilalim siya ng pagsunod. Pero kung halimbawa, may sarili rin siyang kautusan sa kanyang sarili at hindi siya napasasakot sa Panginoon, ay pinapanginoon niya ang kanyang sarili. At wala na siya sa ilalim ng panuntunan para pagsunod sa utos ng Diyos. Sa totoo lang po, mahigpit po ang utos. Kapag kasama sa 10 utos, may tagumilin mo yan, may mga warning. Sabi sa Exodus 35, sabi ganito,
At pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sinabi sa kanila, ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon na inyong gagawin. 6 na araw nagagawa, tatapwat ang 7 araw ay ipangingilin ninyo. Isang sabat sa takdang kakainahan ng Panginoon. Sa Panginoon. Sino man gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Hindi ba ito mabigat? Ngayon po, ano po ba ang gagawin natin ngayon? Tayo ba ay gagawa sa buong 1 linggo at hindi tayo magtatalaga para sa sarili natin? Ang worship day, walang araw po yan. Mula Lunes hanggang Linggo, pwede mong gawing worship day. Dahil ang pananalangin walang taping, ang pakikitipan sa Diyos, wala rin pating. Araw-gabi, dumudulog tayo sa Kanya, lumalapit tayo sa Kanya. Pero may sinasabi dito sa Ebanghelyo na sinulat ni Apostol San Pablo tungkol sa kapahingahan na sinasabi, mga takot nga tayo yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Ano po ba yung kapahingahan na ito? Kung mababasa natin yung binasa ko kanina, kapag sinabing kapahingahan, united, kahit isa man sa loob ng bahay, hindi pwedeng gumawa. Dapat isa lang, nagkakaisa sila. Na kapag hindi gumawa, ang isa, lahat sila hindi gagawa. Kahit yung bisita mo dyan, kahit yung baka, lahat ng yan nakapagpahinga. Kaya kung titignan po natin, tinuturoan tayo dito na yung kapahingahan na yan, hindi lang yung sa isip natin, akala natin naabot na, yun pala ang katotohanan, hindi natin naabot. Bakit? Dahil sa oras mismo na itinalaga natin sa ating sarili, na yun ang pinaka-ubos na nagbibigay tayo ng panahon para sa pagpapahinga, pero busy pa rin tayo. Halimbawa, punta ka ng templo, ang gusto mo, maabot mo yung kapahingahan, pero busy ka sa kusina. Pahinga kayo. Kaya po, pag sinabi nito, hindi ka gagawa. Kaya po, merong tinuturo dito sa atin, disiplina. Napukus ka lang, ang ibinibigay na lang natin na oras, yung oras ng ibang video. Na nakaupo tayo, pinagninilayan ang salita ng Diyos, ito na yung kapanatagan ng ating nag-iisang kaluluwa. Na dapat maramdaman natin yung tunay na kapahingahan na hindi yung iniisip natin ano na naman ang mangyayari bukas, ano kaya yung iniwan ko, okay ba? Yung makapag-relax man lang ang ating pag-iisip. Dahil, mayroon po kasi sabi dito, sino man sa inyo maging tulad sa di nakaabot niyaon? Pwede yung expectation natin na abot natin yung kapahingahan, pero hindi pala. Dahil yung pagpapala ng Diyos wala. Dahil hindi tayo nag-iisa, dahil pagdating dito, meron pa rin tayong ginagawa. Halimbawa, taga-talak ka dyan. Halimbawa, evangelista, dapat oras ng pahinga ko, bakit nandiyan ka nagsasalita? Ano po bang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Ano po ba yung tunay na kapahingahan? Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Kaya po, kung titingnan po natin,
Yung pagpupokus natin sa pakikinig ng Ebanghelyo. Hindi po natin titingnan yung mukha na nagsasalita din sa unahan. Kundi, kung ano yung, kasi ang trabaho lang naman ng mga ebanghelista para sa speaker, kung ano yung nagsasalita, lumalabas na lang na parang tinig para makaabot sa mga pandinig natin yung gustong sabihin ng Diyos. Kaya gumagamit siya ng mga suko, ng mga evangelista, pastor, mga tagapagpahayag, para ang gusto ng Diyos makaabot doon sa mga tao na nagsakripisyo, nagtalaga ng kanilang oras para makarating sa simbahan. Ano ang pagkikinabangan natin pagdating sa simbahan? Meron ba tayong maiuuwi magandang balita na bitbit natin, magagamit natin pag-uwi hanggang sa mga susunod na araw? Ito na yung aral na walang iba ang salita ng Diyos. Na kung masipag ka, magpapalik-palik sa templo kasi kada Sabado o kada Linggo, iba-iba ang aral. Kaya kung meron tayong magpapahalaga sa paningili ng aral, hindi tayo a-absent. Ang mangyayari niyan, magiging mandatory sa atin, na pinagkakautusan niya sa atin. Na sabi nga, hindi ko na isusulat ang ating mga kautusan sa mga tapyas na bato. Sa makatuwid, isusulat na sa ating pusong laman na walang iba. Ipangilin natin ang tinatawag na Sabat. Dahil po, doon marirelax ang ating sarili, ang ating puta, ang ating katawan sa mga paggawa, na kumbaga, pakikiramdaman natin, ano ba ang plano ng Diyos ngayong araw na ito? Kapag pinararangalan niya ba ang pangalan niya, kasama tayo doon sa napararangalan, doon sa tumatanggap ng pagpapala ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagsuko natin sa ating mga sarili. Kaya kung titignan natin, sa mga nakakarinig, mayroon tayong mapapakinabangan kung lalakipan natin yan ng tinatawag na pananampalataya. Ano po yung pananampalataya? Ito po yung parang kursa na nagtutulak na yung lahat ng sinasabi dito sa unahan, wala kang pag-alam kung anong hitsura ng nagsasalita. Yung laman ng kanyang sinasabi. Ngayon, magagamit natin yung na pinaka-paraan upang makalabas sa mga problema dahil nag-surrender tayo kay Lord. Siya po ang kasama natin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya po ang Diyos, kung titignan natin, napakarunong niya. Hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay na mahihirapan tayo o mabibigatan tayo. Ibibigay sa atin yung mga gusto niya na mangyari sa buhay natin na bagamat hindi natin kabisado yung binigay niya, pero komportable tayo. Na hindi tayo mahihirapan sa kaiisip kung anong pamamaraan malusutan ang mga nangyayari sa buhay natin. Yan po yung pamamaraan ng Diyos. Nag-usap nga kami ng kanina. Halimbawa na lang sa pag-aasawa. Malaya kang nakakagawa ng mga bagay na gusto mo. Pero ang ibibigay sa iyong asawa, yung kalayaan na pipigilan sa iyo. Magkakaroon ka ng mga, kumbaga, halimbawa, malaya kang mag-inom, malaya kang manigarilyo. Ang ibibigay sa iyong asawa, ayaw manigarilyo ka. Kumbaga, mahigpit din sa na hindi ka makainom. Ganyan po magbigay ang Diyos. Na pagkaminsan, hindi natin nauunawan. Pinaproblema natin, bakit kayo yung asawa ko napakahigpit? Sa totoo lang po, ang Diyos ang gumawa niya. Sabi ng Bible, ang asawa ay regalo ng Diyos. Ibig sabihin, ibibigay sa iyo na para kontrolin yung kalayaan ng gumawa ng mga bagay na hindi nakatubuti. Siya magpipigil at magpukontrol para mapututan. Sa tingin natin, kahatan natin yung asawa natin, pero hindi po. Nilagay sa dyan
para hindi natin magawa kung ano yung kalayaan na meron tayo dati na hindi pa natin siya nakilala. Ganun po yung proseso ng Diyos. Kaya tama yung sinabi ni Sis kanina. Sabi niya, meron siyang expect, nag-akala, yun na. Pero meron pa palang mas malaki. Ibig sabihin, ang ibigay ng Diyos, yung komportable ka, yung hindi ka nanihirapan. Napatamat sa iyo malaki, kabisado mo. Unlike dun sa gusto natin, nakamta natin, pero hindi pala tayo komportable dahil marami palang pasikot-sikot na hindi natin kabisado. Mahihirapan tayo. Ganyan po magdano ang Diyos. Yan po yung kapahingahan na sinasabi. Na, kumbaga, maubos pa ang ating na araw na nakonsumo natin yung panahon pagdating doon sa tunay na kapahingahan, naramdaman natin, Diyos ang may gawa niyan. Makaka-relax tayo. Hindi po ba? Pero kung ano ba, pagdating mo dito, iniisip mo pa rin, magkano kayo gagawin ko na naman bukas? Para hindi tayo komportable. Ano ang nangyayari po niyan? Nagkarating na tayo dito, akala natin, nasumpungan na natin yung kapahingahan ng ating kaluluwa, pero hindi pala dahil naubos din sa kaiisip na ang Ebanghelyo na baliwala, hindi natin natanggap, at hindi, wala pa tayong bigyan patuloy. Kaya ang nangyari yan, parang naging taon-taon lang tayo, nakarating sa templo, nakarinig ng Ebanghelyo, nagsimba, ganun pa rin yung ugali kasi walang natutunan, walang nabago sa sarili, walang aral na bit-bit pag-uwi. Yan po yung tunay na kapahingahan. Na dapat kalmado yung sarili natin. Meron tayong natututunan, walang iba. Ito na yung sinasabing mabubuting balita na ipinapahayag ng Panginoon sa lahat ng mga simbahan. Sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsipasok sa kapahingahan yaon. Gaya ng sinabi niya. Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ang ibig kong sabihin dito, ang Diyos po ang gagawa ng programa ng kapahingahan. At tayo po ay makikisali lamang doon. Sa pagkatuwid, kapag ang Diyos ang nagprograma ng tunay na kapahingahan, mararamdaman natin ang presensya niya, mararamdaman natin yung pagpapala niya, mararamdaman natin siya na nanditiyan sa tabi natin, na parang pinapakalma tayo. Relax ka muna, Brad, sis. Ako muna, sa kanyang sarili mo, sa kanyang inaayos mo, sa kanyang problema mo. Makipag-isa ka muna sa akin. Yun ang gusto ng Diyos, nakapahingahan. Forget mo na yung lahat. Priority natin ang Diyos. Na kung siya na, 6 na araw siyang gumawa, ang pangpito, ipinangiling niya at nagpahinga siya, dapat, kung tayo po'y tagasunod sa Diyos o believers tayo ni Christ, dapat meron din tayong ginagawang kapahingahan para sa mga sarili natin. Kaya ano nangyayari? Puro trabaho, pagod na pagod, nauubos ang panahon. Ang ginagawa ng Diyos para makapagpahinga ka, bibigyan ka ng karamdaman. Dahil inubos mo na lahat sa kakatrabaho, para makapagpahinga ka, bibigyan ka ngayon ng sakit. Ito na yung sinasabing palo. Iniibig ng Diyos ang kanyang itinuturing na anak. Dahil mahal tayo ng Diyos, gusto niya na makarelax naman tayo, hindi ba kapag mayroon ng karamdaman, relax na relax. Wala kang iniisip, wala kang ginagawa. Yan po kasi ay bunga ng pagsuway. Kaya Diyos na mismo ang gumagawa para magpahinga ka. Dahil inuubos mo na lahat sa katatrabaho, meron yung kautusan niya sa puso mo. Sabado ngayon punta ako sa Minduyan, pero hindi mo ginawa. Papagpahingahin ka ngayon.
Dahil hindi ka sumunod sa kanyang kalooban, ang sinunod mo sarili mo. Kaya ang gagawin niya, ibigyan ka ng karamdaman, magpahinga ka. Minsan, hindi ganito kung isang araw yung pahinga niya. Minsan isang buwan, isang taon, walang trabaho. Dahil nakaligtaan natin siya. Kaya po ang Diyos po ang gumagawa niya. Yung mga karamdaman, bahagi po yan para maraman natin na iniibig tayo niya, minamahal tayo niya. Kaya pinapalo niya ang itinuturing niyang anak. Kaya kung masubayan tayo, Diyos po, gano'n ba naman? Kapagpahingahin ka talaga. Ito na yung kapahingaan. Para magmuni-muni, bakit tayo, ano kayo nangyari sa akin, bakit tayo ako? 1 linggo nang may lang. Hindi ba kayo nakakapag-nilay-nilay, nakakapag-muni-muni? Dahil, ito yung kapahingaan. Na binabaliwala natin yung programa ng Diyos na bibigyan ka, may kabigatan nga lang. Dahil hindi ka makahinga, araw-araw ka nailagnat, o kung hindi, may masakit sa katawan mo na hindi mawala-wala. Pagkakataon na kung makipag-isa tayo sa Diyos. Ang tawag niyan, sufferings, pagdurusa, dahil nakaligtaan natin siya. Puro tayong trabaho. Kaya po, kung ang Diyos niya, anim na araw sa gumawa nagpahinga, ibig sabihin, nabago din siya. At pinagpala niya pa yung kapahingahan niya. E paano kung nagpapala siya sa kapahingahan niya? Wala tayo. Hindi tayo makakasama doon sa pinagpapala. Dahil may kaligasan ng ulo natin. Ang tawag kong pride, dahil ang nasusunod, sarili natin kalooban. Dapat nakasurrender na lahat yung sarili natin sa Diyos. Sabi po dito, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw at nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin, lahat ng mga gawa, itinigil niya talaga. Pero ang tao, minsan niya, Sabado yung punta ko templo. Pero nagmamadali na naman uwi dahil meron na naman siyang gagawin. Kaya kung puspusin mo, gayahin natin yung pamamaraan ng mga Israelita. Kapag magtatakip siling na, doon nag-uumpisa magpapahinga sila. Gabi, hanggang kinabukasan, hanggang sa magtakip siling uli, 24 hours na nakarelax. Kahit na pagluto, hindi pwede. Hindi kumain. Fasting ang tawag sa kanila noon. Bakit nagawa nila? Tayo, aalis na nga lang, pupunta ng simbahan, magsasampay pa. Sayang yung oras, sayang yung minute. Parang, natawan pa natin ng kaunti. Kaya mangyayari na. Tayo rin naman mahihirapan dahil inuubos natin yung sarili natin sa kakaisip ng mga bagay na gusto natin. Pero ang gusto ng Diyos, magpahinga tayo. Dahil, kumbaga, kinakailangan natin mag-recharge. Dahil, 6 na araw mong binunuan mga problema, mga pagsubok, mga trials. Dapat kang mag-charge sa isang araw na yan para meron ka na namang panlaban sa sunod na linggo. Yan po yung kahalagahan ng kapahingahan. Kaya kung ang Diyos nga nagpahinga ng 7 araw sa lahat ng kanyang magawa, sabi ba na, gawin nawa ang iyong kalooban. Paano natin masasabi yung ama namin na gawin ang kanyang kalooban? Kung nagpanginin siya sa kanyang sarili ng isang araw para gawing banal, isang sabat, na tayo maging banal din, na tayo, hindi tayo sumunod sa kalooban niya. Ang nasunod sa sarili natin kalooban. Kaya may paano. Yun ang yung karamdaman. Dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Kaya yaman, may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi na nakapasok dahil sa pagsuway. Kaya kung ulitin na natin, isa lang naman ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon.
Follow after me. Sumunod ka sa akin. Kaya po meron tayong mga punishment dahil po sa tinatawag na pagsuway. Na parang nagiging biro yung pakikiisa natin sa Diyos. Ay, hindi. Okay lang naman magtrabaho sa akin. Okay lang naman magtrabaho linggo. Sa totoo lang po, yung chance na ibinigay sa atin ng Diyos para makapagpahinga yung ating pagkatao, yung isip, kaluluwa, diwa. Hindi natin ibinigay sa sarili natin, kundi ipinagkait natin. Paano pa tayo makapag-a-advise sa iba? Isa sarili na natin, ipinagkait natin. Kaya po, kinakailangan dito, pag nilay-nilayan natin yung kapahingahan na yan, na importante yan sa Diyos, dapat maging importante din sa atin, yung kapahingahan yan. At muli, nagtani siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, ay sinabi sa mga awit ni David, ay ito sinabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ngayon, ito ang tinig ng Panginoon. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, nabigyan natin ng pagpapahalaga ang kapahingahan ng ating nag-iisang kaluluwa. Huwag na natin papagmatigasin ang ating mga puso. Sa makatuwid, huwag na natin kontrahin, kundi sumunod na lang tayo sa gusto ng Diyos. Ito na yung sinasabing mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Diyos na nga mismo nagpahinga. Tao pa kaya na marunong. Madaling magkasakit. Nangihina. Mapabayaan mo lang na hindi makainom ng tubig. May karamdaman na kaagad. Ang Diyos na perfecto na nagpahinga. Tao pa kaya. Kaya po, hindi mawala sa atin ang mga karamdaman. Dahil sa mga palo na dinaranas natin, na ang nasunod natin sarili natin kalooban sa alit na sundin, yung kalooban ng Diyos. Kaya ito ang pakiusap niya sa oras na ito. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, ano ang tinig niya? Binasa ko kanina, Exodo 35:1 hanggang 3. Exodo 20, tungkol sa 10 utos. Ito na yung tinig niya, na huwag natin papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan ay hindi na sana sila niya sasalitan pagkatapos ang ibang araw. Kaya kung nilino natin, ano po ba yung mapapakinabangan natin sa pamimili ng Sabat? Una, nasunod natin yung kalooban ng Diyos. Ikalawa, nabigay din natin yung pagpapahalaga natin sa sarili natin buhay. Na hindi natin ipinagkait yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin na magpahinga din. Para pagpanain tayo sa araw na yun. Maging banal yung araw na yun. Kaya nga ipangingilin, gawing espesyal. Gawing isang bagay na pinaka-importante. Kaya mo siya ipangingilin. Ibig sabihin, magiging kautusan sa atin na hindi mo siya kinakailangan baliwalain o i-reject dahil yun yung kapahingahan na ginawa niya sa kanyang sarili, na tumigil siya sa lahat ng gawa. Dapat din, kung tayo'y kakasunod ni Kristo, dapat sumusunod din tayo sa mga aral at turo mula kay Kristo at sa Diyos. Yun po yung tunay na followers.
ni Christ. Kung ano yung gusto ng commander, sinusunod ng mga follower. Kung kasalangat yung follower, paano natin masasabi tagasunod tayo? Masuwayan tayo. Matitigas ang ulo, matigas ang puso, may sarili rin tayo panuntunan. Ano ba ang magiging papel ng Diyos? Kaya hindi natin mararamdaman yung kapangyarihan na itinagda ng Diyos na dapat nagpapahinga din tayo. Sabi niya dito, may natitira pa ng isang pamamahingang sabat. Ito yung abangan natin. Ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Na-experience naman natin yan. Na yung kapahingahan na yan, nagawa natin kahit minsan. Siguro, mabigat. Dahil siyempre, yung pangangailangan din tayo. Lumodok ka, hanap ka ng makakain mo. Pero kung namin yung pagpapala, totoo lang po, binabaliwala lang natin yung mga ginagawa ng Diyos. Na kumbaga, yung maliit na bagay na hindi natin naabot ng isang linggo sa sunod na linggo, na i-provide niya. Dahil ang Diyos provider. Kung tayo naasal sa sarili natin gawa, bakit po? Bago po ginawa ang tao, ang lahat ng kailangan ng tao, nandiyan na, nakaprovide na. Kaya nga siya ang provider. Alam niya na kailangan natin ng pagkain. Alam niya na kailangan natin ng langis. Alam niya na kailangan natin ng tubig. Kaya lahat ng yan, pati hangin, i-provide na pati yung tirahan natin. Kumbaga, special yung pagkakagawa ng tao. Dahil siya ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, importante siya. Kaya, ang tao, pinahalagahan ng Diyos. Kaya nga, yung kanyang bugtong anak, bumabasa dito sa ibabaw ng sanlibutan, nagkatawang tao dahil importante yung tao sa paligid niya. Pero ang tao, lumalayo sa Diyos. Dahil may sarili rin panuntunan ng tao na sa halip magpasakot doon sa panuntunan ng Diyos, meron din siyang sariling guidelines. Meron din siyang sariling pamamaraan. Meron din siyang sariling batas. Na meron ng existing na batas na mula sa Diyos. Susunod na tayo at sasabay doon sa utos ng Diyos. Kaso, binabaliwala po natin. Kaya pagkaasabi natin, yung natitira pang Sabat na makapagpahinga tayo ng lahat ng ating mga gawa. Okay lang kung ang ginagawa mo, connected sa church, connected sa sintahan, kung halimbawa ilang bilis pa ka, kakakanta ka, okay lang. At least napipil mo yung presensya ng Diyos ng oras na kumakanta ka, ng oras na nakaupo kayo, nakikinig ng Ebanghelyo, ng oras na ginagamit yung bibig mo para parangalan yung pangalan niya sa pamamagitan ng pagkakatid ng Ebanghelyo. Okay lang po yun. Pero, yung pagsunod, yun ang pahalagahan natin. Dahil, yun po ang pinakabatayan kung ano yung sinusundan natin. Dahil kung may sarili tayong pamamaraan at pamantayan at batas sa ating mga sarili, hindi po yan galing sa Diyos. Merong batas ng Diyos ang tao. Susunod na lang doon sa kanyang programa. Kaya huwag po tayong maging matigas ang ulo na gagawa din tayo sa sariling batas. Kaya kada punta natin ng templo, importante yan. Yung oras. Yung oras alas 9, dapat 8:30 andyan ka na. Kumbaga, nag-glorify na siya sa pangalan niya, kasama na tayo. Kaya ano nangyayari? Yung biyaya, late din dumating. Dahil late din tayo pumunta rito. Pero kung on time din ang biyaya na tatanggapin natin. Napakahalaga po sa bawat isa sa atin. Kung ang Diyos niya nagpahalaga sa Sabat, dapat din tayo magpahalaga sa Sabat na ginawa niya para sa bawat isa sa atin. Na walang iba. Ito na yung pinag-aaralan yung salita ng Diyos sa bawat araw ng pagsabat. Kaya gawin natin siyang priority
importante sa lahat ng oras yung programa ng Diyos sa halip na yung sarili natin programa. Halimbawa, naghihilot ka. Anong naghihilot mo? Punta ka sa simbahan. Halimbawa, may trabaho ka. Iwan mo na yan. Punta ka sa simbahan. Dahil baka mas pagpapalain pa ng Diyos yung susunod na gagawin mo pagkatapos mong sundin mo ang iyong talagang sarili kalooban. Yun po yung importante sa bawat isa sa atin. Ang magpasakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Hindi yung tayo yung gagawa ng sarili nating kalooban. Ang Diyos ang mag-a-adjust. Baliktad po. Dapat tayo ang mag-adjust alang sa Diyos. Dahil siya po ang nagdudugtong ng ating buhay, nagpupugay ng hilingan natin, lahat ng pangailangan natin mula sa Kanya. Kaya pahalagahan natin yung gusto niya bago ang gusto natin. Siguro nandito na lang ang nagbabago natin sa walang salamat po. At ano man yung natin yung karaingan, idulog natin yung lahat sa Diyos. I-surrender natin ang ating sarili. Live the way to God. Siya magandang ganito.